Okay, dun po sa Matthew 9, sa mga huling verses nung nakaraan, nakita po natin kung paano ang Panginoon ay nagkaroon po ng compassion doon po sa mga tao na sumusunod po sa Kanya. Sabi po sa verse 35, Jesus was going through all the cities. So lahat po ng villages and cities ay Kanya pong pinuntahan. Nagturo siya sa mga synagogues, he proclaimed the gospel. At nandun po yung compassion sa mga tao. And ang verse po natin o ang chapter po natin ay matatagpuan ngayon sa Matthew chapter 10. But actually, ang context po nito ay matatagpuan po dun sa last verses ng chapter 9, dun sa concluding part. Kaya ko po nasabi yun. No? So yung Matthew 10, ito po ay bagong phase po ng ministry ng Panginoon. Doon po sa Matthew chapter 9, 35 to 38, at doon po sa pasimula ng gawain ng Panginoon, nakita po natin that Jesus was alone sa ministry. He was doing everything alone. Ano po yung tatlong phases or tatlong foundations, ng ministry po ng Panginoon na pag-aralan po natin. Ano po yung tatlo? Teaching, preaching, or proclaiming the gospel, and doing miracles, no, for His glory. Actually, ang Diyos gumagawa pa rin po talaga siya ng himala. No? Hindi po natin pwedeng ilagay sa kahon ang Panginoon. Kung siya po ay gumagawa ng himala noon, gumagawa po siya ng himala sa ngayon. Pero ito po ay para ipakita na kung gaano po siya makapangyarihan. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon, nandun po yung manifestation ng kanya pong himala dahil lahat po ay ayon sa kanya pong kalooban. So yung foundation po ng ministry po niya una ay teaching. Nakita po natin paano po siya nagturo sa mga tao. Yung pong pagtuturo, actually, dito po siya nag-spend ng napakadaming time. Bakit? Kasi po nakita po niya na kung wala pong pagtuturo, no, sa mga tao, hindi po sila maliliwanagan. At nakita po niya yung mga tao na para po silang mga tupa na napabayaan, na wala pong shepherd. Bakit? Kasi nga po, mali po ang maturuan ng mga pastol na gumagabay po sa kanila. Kaya ano po yun? Yung mga false religion, false teachings, at dahil po dito, he spent a lot of time teaching, and teaching. Kaya naniniwala po ako ng pinaka-foundation po ng isang church nasa teaching. No? Nasa teaching. Maraming mga tao humahabol or maraming mga tao na na-attract sa mga churches because of signs and wonders. Di ba? Uy, nakita, nagganito ang ginawa. No? People are attracted to that eh. Yung, uy, merong himala doon. Pero gaano man karami ang himala sa isang simbahan kung wala yung teaching na malalim, very superficial po ang pagkakakilala natin sa Panginoon. No? So, kinakailangan po talaga, we will be rooted sa salita ng Diyos. Kahit paulit-ulit pa nating naririnig, we have to listen, we have to study, okay? Dahil ang Lord, paulit-ulit po siya na nagtuturo sa mga tao. Pangalawa yung preaching. What is preaching? Preaching is proclaiming the gospel. Ano yung gospel? Good news. Sa kalagitnaan ng puro bad news, we need the good news. Kasi kung bubuksan mo ang TV, bubuksan mo ang cellphone mo, ang lahat ng balita, makikita mo, puro bad news. At kapag narinig mo puro bad news, maaapektuhan ka. Di ba? Halimbawa, nakita mo, ay mataas lahat ang bilihin. Nadadown ka. Lord, kulang na po ang ipapadala ko kasi mataas na masyadong bilihin. Di ba? Mataas ang palitan dito pero wala namang epekto sa Pilipinas. Tama po ba? No? At hindi rin po natin alam paano natin tipirin yung ating mga sarili. So bad news lahat yan, no? Lalo na meron ka na balitaan, may sakit sa Pilipinas. Hindi pwede na hindi ka maapektuhan.
may namatay sa Pilipinas, no? May mga problema sa anak sa Pilipinas, yung anak mo hindi nag-aaral na mabuti, no? Naglalakwat siya, hindi po ba tayo naaapektuhan? Lahat po yun bad news. So sa kalagitnaan ng mga bad news na yan, kinakailangan po natin ang mabuting balita. That's why the Lord Jesus Christ, no? Nakita niya yung bad news. What's bad news? Nang mga tao papunta po sa impyerno. Yun ang bad news. And that's the reason why yung pong isang foundation ng kanya pong ministry ay yung proclaiming the gospel. Kasi yung gospel or yung good news, ito lang po ang solusyon. Totoo po yung sabi ni Sis V kanina. Wala sa mga politiko na tumatayo. No? Although may mga part na makakatulong po sila, pero kapag walang takot sa Diyos, ang isang tao at isang namumuno, lahat po yan, affected po tayo. So we need the gospel of the kingdom of God. Kaya nga pong sabi ni Apostle Paul, di ba? I am not ashamed of the gospel because it is the power of God unto salvation. No? Kaya, praise the Lord, may mga kapatid na very bold to share the word of God, na hindi ka dapat na mahiya. Kasi iyon yung kapangyarihan ng Diyos. Ito ang susi upang sa ganoon, mabuksan yung pangunawa ng isang tao at makakilala po siya sa Panginoon. Kasi kung wala po yung proclamation of the gospel, hindi po mabubuksan ang isip po ng mga tao. And then yung miracles, healing of all kinds of diseases. So yun po yung tatlong foundation. And sa verse 36, sabi dito, seeing the people, kasi multitudes are following. Di ba sabi, crowds. It's not just a crowd, but crowds, multitudes are following the Lord Jesus Christ. He felt compassion for them because they were distressed and dispirited like sheep without a shepherd. Suffering humanity. We all suffer. And because he identified the problem in verses 37 to 38, na-identify niya po yung problem doon. Ano po yung problem? Sabi dito, the harvest is plentiful. Nakita po niya kasi yung mga tao as a field. No? Nakita ng Panginoon na yung mga taong yun, it's a field that needs to be harvested. No? So yun yung problema. No? Na-identify niya, anong una? Napakaraming i-harvest. Anong pang susunod na problema? The workers are few. Kakaunti ang manggagawa. No? So sa time na ito, it is only actually the Lord Jesus Christ who is doing everything. Siyang nagpipreach, siyang nagtiteach, siyang gumagawa ng miracles at this point. Di ba? So yun po yung ginagawa ng Panginoon. Meron naman po siyang kapangyarihan para, lahat maligtas. But that's not hindi po yun yung, that's not the plan of the Lord. The Lord God. Meron na po siyang plano. Kaya niya pinadalang Panginoon para sa ganun siya po ay mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan, pero kinakailangan malaman po ng mga tao yun, yung plan for salvation. No? At sinabi niya po sa kanyang mga disciples, I'm not talking about the 12. Okay? Hindi po yung 12 ang tinutukoy ko dito, kasi hindi pa naman kumpleto po ang 12 at hindi pa naman niya ginawa silang apostles. Ang sinasabi pong disciples dito, hindi po yung 12. Disciples are everybody who's following the Lord Jesus Christ. Kasi po yung salitang disciple, ang ibig sabihin nun ay learner, mathetes, no? Yung kanyang translation. So, yung chapter 9, nag-e-end siya doon sa verse 38 na solution. Sabi niya, I therefore pray or beseech the Lord of the harvest to send out workers into His harvest. So, ang sinabi po niya, etong problema. Ang mga tao, para silang field,
Para silang mga tupa na walang pastol, para silang isang bukid na walang manggagapas. Therefore, manalangin kayo. Yun ang unang-unang dapat nating gawin. Manalangin kayo na magpadala ng mga manggagawa doon po sa field, no? Para po sa harvest. And therefore, meron na po tayong transition. Pupunta tayo sa chapter 10. Okay? Sabi niya sa disciples, manalangin kayo. At nung sinabi po niyang manalangin kayo sa mga disciples, nanalangin din po ang Panginoon, di ba? No? So, meron po akong gustong pag-usapan sa umaga pong ito, maikli lang, 3 bagay na ginawa ng Panginoon. Na sama-sama po itong, sama-sama po natin itong pag-uusapan. Hindi siya point by point. Pero 3 po na ginawa niya. Jesus calls, Jesus commissions, and Jesus chooses. Magkakasama po lahat yun. He called, He commissioned, and He chose. No? Ginawa niya po yung 3. Kasi ito lang ang solusyon para meron siyang makasama na mag-harvest doon sa napakalaking taniman na ang tawag po ay humanity. Mga tao. No? So sa verse 1, ang sabi niya dito, Jesus summoned. Summoned means called. Okay? Sa Greek, proskaleo. Okay? He summoned His 12 disciples and gave them authority. So yung kaleo, napag-aralan natin na yung kaleo means call. Pros means toward. So it is an intense word that means to call someone face to face so that you can commission them. Okay? Or you can instruct them. Yun ang ibig sabihin po ng proskaleo. To call, harapan, dahil meron kang sasabihin, or meron kang iuutos, o meron kang ibibilin. So this is the official commissioning. No? Nag-commission ang Panginoon sa mga tao na Kanya rin pong pinili. And He gave them authority over unclean spirits, to cast them out, to heal every kind of disease and every kind of sickness. Therefore, yung ginagawa niya, ipapasa niya, gagawin niyo din. Okay? Ano yun? Pagalingin ng mga sakit, palayasin ng mga demonyo. Okay? Kaya nga, inilipat niya po ito para meron po siyang makakasama po sa gawain. Because Jesus was moving sa human form. At hindi mo kayang gawin ang lahat ng tao, kahit na ikaw pa si Superman. Hindi mo kayang gawin ang isang bagay. Di po ba sa movie na Superman, si Superman, isa lang ang pwede niyang lugar na puntahan para magligtas. Di ba? Pero comparison yun. Nabanggit ko lang na. Because sa buhay natin na it's just a fantasy. Fantasy na nga lang, pero imposible pa rin na gampanan ng isang tao ang lahat ng bagay. Paano ng realidad? Diba? Paano ng reality? Can you do all the work by yourself? Kaya mo ba na bahaginan ng salita ng Diyos yung lahat ng tao dun sa sa lahat ng tao dun sa apartment nyo? Doon sa lugar ninyo? Hindi po, di po ba? And so this is the official commissioning, and Jesus chose the disciples. So the space between chapter 9 and chapter 10, makita po natin dito kasi mas detailed po si Luke. Luke chapter 6 verse 12, ang sabi niya dito, it was at this time that He, referring to the Lord Jesus Christ, went off to the mountain to pray. Nagpunta po, nung sinabi niya sa mga disciples, manalangin kayo. Hindi siya magpapagawa ng isang bagay sa'yo na hindi niya gagawin. Sabi niya, manalangin kayo. Bakit? Mananalangin din ako. No? Nanalangin po ang Panginoon, nagpunta po siya sa mountain. Ano ibig sabihin nun? He want to spend time with the Lord, with His Father alone. To pray, He spent the whole night
in prayer to God. Imagine mo to, tayo, ang dali natin gumawa ng desisyon. Naisip mo lang, nag-decide ka na. Ano kayong gagawin ko? Itong gagawin ko. Kasi para sa akin, maganda to. Ito na lang ang sasagutin ko. Kasi ito yung tall, dark, and handsome. No? Ito na lang ang trabaho na papasukan ko kasi malaki ang sahod. Diba? We make decisions hastily because of our understanding. Pero the Lord Jesus Christ, nanalangin siya, magdamag. Tayo, minutes lang, nag-give up na tayo, di ba? Tinutulugan pa nga natin ang Diyos eh. Lord, kamo. Kinabukasan na yung amen. Di ba? So, the Lord Jesus Christ spent the whole night in prayer to God. And when the day came, He called His disciples to Him. Lahat ng disciples niya, tinawag niya. When I say disciples, lahat po ng nag-aaral. Lahat ng sumusunod sa Kanya. He called all His disciples. It could be hundreds, thousands, 10,000s. Because sabi po sa John chapter 6, many followed the Lord Jesus Christ. Pero may mga hindi nakatanggap sa Kanyang word and they began to leave Him. And start leaving Him. Kasi may mga teachings siya na hindi na nila matanggap. And so, doon po sa verse 1 ng chapter 10, ano sabi? Jesus summoned His 12 disciples. And then, doon sa verse 2, tignan nyo now the names of the 12 apostles. What's the difference? Sa verse 1, tinawag niya silang disciples. Sa pangalawa, tinawag niya silang apostles. First, they are disciples because it means learner. It means apprentice. Alam niyo ba yung apprenticeship? Yung hindi na lang theory. Di ba? Di ba kapag ka sa driving, merong theory. I-memorize mo yun, i-memorize mo yun, i-memorize mo yun. Kasi magte-test ka, tama? Maaaring makuha mo lahat yun eh. Ang nakakatakot, pag nag-drive ka na, ibinangga mo na. Tama? Kasi, kailangan yung apprenticeship, kailangan yung mismo talaga na nandun ka, ikaw ang magmamaneho. Okay, nakita niyo yung difference? Kaya nga, mas magaling pa kung minsan, mas maganda pa kung minsan, yung natututo ka dahil nakikita mo, ginagawa mo, mas magaling pa yun, kadalasan at kasama mo yung nagtuturo, kesa yung memorize ka ng memorize kung anong dapat pag-aralan. That's why I prefer yung word na apprenticeship. Discipleship. Disciple is when you do something that your discipler is doing. So he calls a number of disciples, people that were learners, people that were essentially followers. They follow. Kung nasan si Jesus, andun sila. Sunod lang sila ng sunod. Wala silang ginawa, kundi sumunod ng sumunod. Parang sinasabi, andito si Jesus nagtuturo. Susunod lang sila. Bakit? Gusto nilang matuto. So remember, a disciple is more than somebody who is book smart. Yung magaling lang dahil sa magaling. It's not about going to school. Yes, it's very important that we study, that we know God's Word. But remember, yung mga disciples, wala silang libro, pero kasama po nila yung gumawa ng libro. Kasama mo, naririnig mo. Hindi mo ba maririnig, hindi mo ba mamememorize yung mga tinuturo? Kung araw-araw, minuminuto, kasama mo na lang yung tinuturo. Alam niyo, natuto po ako mag-evangelize. Bakit? Kasi nga po, sama lang ako ng sama. Wala akong ginawa, kundi sumama. Wala akong ginawa. Sabi ko noon, kahit taga-bit-bit lang ako ng sapatos ni Ate Jude. Yun po yung una kong discipler. Aside from Pastor Joe. So, sama ka lang ng sama. Habang sumasama ka, naririnig mo yung tinuturo. Paulit-ulit na lang yun. Bible study, paulit-ulit. Hindi ba mo na memorize yun?
Okay? Yan pong nangyari sa mga apostles. Kaya nga dun sa Book of Acts, ang sabi nila, hindi ba walang pinag-aralan itong mga ito? Ba't ang gagaling nila? Di ba? Why? Kasama nila yung greatest teacher. At hindi lang yun. Hinayaan ng Panginoon na gawin nila in actual yung mga pinapagawa niya sa kanila. And so, naging ang transition, He also named them apostles. Ano po yung apostles? Ang sabing ganun dito, panibago po siya, no? Disciples, naging apostles sa verse 2. Apostle came from the Greek word apostello, which means to be sent. Okay? Hindi sapat ang dami mo ng alam. Memorize mo ng Genesis to Revelation. Kinakailangan, isugo ka na kasi walang silbi ang mga pinag-aaralan mo kung hindi mo ibahagi sa iba. Tama? Para tayong Dead Sea. Alam mo yung Dead Sea? Tanggap ng tanggap, pero hindi lumalabas. Dapat maging kagaya po tayo ng Jordan River. Umaagos. Kung ano ang natanggap mo, ilabas mo. Sa ganon, magkakaroon po ng halaga yung ating pong napag-aaralan. Hindi dun sa dami ng alam, kundi yung kung ano ang alam mo, you are very much willing to share that to someone na walang alam. Kapag nag-share ka dun sa walang alam, pinakamagaling ka. Tama? Kasi wala siyang alam eh. Diba? And that person will be blessed kasi, ay, hindi ko alam yun ah. Pero actually, yun lang ang alam mo. But because you shared that, napakalaking bagay po yun mga kapatid. It is the Word of God. The Word is living and active. Ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Kahit paulit-ulit lang yung verse na ginagamit mo, as long as it has the power of God in it, marami po ang maliligtas. And so, sabi niya, hindi sapat na ikayo ay puro na lang learner. Kailangan isugo ko na kayo. Kaya nga, from the word disciple, ginawang apostle. Okay? This is their transition from being just learners in verse 1 to being sent in verse 2, and they have been trained. And now, they are sent. Okay? So lahat po tayo, hindi tayo dapat lang na-train tayo, training, lahat na lang ng training, conference, etc. Pinuntahan mo. Ang problema, tinanggap mo ba yung pagsugo ng Diyos sa'yo? And so Jesus chose. Namili po siya ng 12. Ayan. So ano po yung 12? The names of the 12 apostles are these. Pansinin nyo pong mabuti yung pagkakasulat, pati kama, pati semicolon. The names of the 12 apostles are this: the first Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother. And James, the son of Zebedee, and John, his brother. Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew, the tax collector, James, the son of Alphaeus and Thaddeus, Simon the Zealot, and Judas Iscariot, the one who betrayed him. Makikita rin po natin ito sa Mark chapter 3, 16 to 19. Okay? Makikita rin po natin ito sa Luke chapter 6, 13 to 16. And then makikita rin po natin ang names nila, with the exception of Judas, kasi nga patay na siya dito, Acts chapter 1, verse 13. And if you want to compare all the four lists, it appears that there were 3 groups of 4 men in the 12. Meron pong ilan? 3 grupo. Merong 3 grupo sa apat ng apat, tiga-apat. 4 times 3 equals 12. So there's 1 man in each of those groups that sort of stands out as the leader. Sino po yung leader sa una? Si Peter. Sa pangalawang group, sinong leader? Si Philip. Sa pangatlong group, sinong leader? James, the son of Alphaeus. So dito lang makikita niyo na po na namili ang Diyos ng 12, pero sa 12 na yon, merong groups. Bakit?
madali po sa small groups. Okay? So when you read the list also, there are 3 certain things that all 4 lists have in common. Okay? Pansinin po natin sa tatlo, no? Okay. Doon sa tatlo, makikita po natin. Mark 3:16 to 19, Luke 6:13 to 16, Acts 1:15. Number 1, Peter is always mentioned first. Palaging si Peter ang nandun sa unahan. These are the names of the 12 apostles. Sino pinakaunang pangalan lagi? Si Peter. Diba? Peter is always mentioned first. Pangalawa, James and John are always mentioned together. James and John are always mentioned together. Of course, there are many places also in the Bible na binabanggit po ang pangalan nila, pero sa part na ito, it's always James and John, James and John. At nauuna lagi si James. Bakit? Mas matanda po si James. Okay? It's always James and John. At pangatlo, Judas Iscariot is always named last. Okay? Obviously, that's because he betrayed the Lord Jesus Christ. Kasi, during the time na magkakasama sila, they did not have any idea that he is going to betray the Lord. Kaya lang, nung sinulat na po ang gospel, natural, alam na nila. Because they already wrote the gospel. Okay? So, Peter is always mentioned first dahil kinikilala nila na si Peter ang kanilang leader. Siya po si Peter. Very bold. Siyang merong lakas ng loob na magtanong sa Lord. Pinakamarami siyang tanong, Lord, ilang beses ba ako magpapatawad? Lord, ano po yung gantimpala namin na kaming mga nag-iwan sa aming mga profession? Diba? Lord, gusto ko rin pong lumakad dyan. Kasama mo. Lumubog din naman agad. Alam mo yun? He is very bold. Siya din yung sinabihan ng Diyos na flesh and blood did not reveal this to you. Sino ako sa palagay niyo? You are the Son of the living God. Diba sabi niya? Kaya napuri po siya ni Lord doon. At the same time, siya rin pong nakatanggap ng greatest rebuke, get thee behind me, Satan. Siya lang ang tinawag na Satan. Diba? That is Peter. Okay? Pero sa mga ibang, hindi po siya yung topic natin ngayon, but I'm just saying that kung sino si Peter, pinili niya as the leader of the whole group. So paano po namili ang Panginoon? How were they chosen? Many followed the Lord Jesus Christ, hundreds and even thousands, kagaya ng sinabi ko sa inyo, but He only selected 12. Paano po niya pinili ang mga ito? Dahil ba, sino pang pinakamagagaling dito? Meron bang standard ang Panginoon? Minsan iniisip natin na walang standard ang Panginoon, di ba? Dahil sa kanilang background. Pero kahit papaano, meron po siyang tinignan. Una, paano niya pinili ang 12? Napakahirap po siguro na mamili. Pinakamahirap kung 12 lang ang kailangan mo, 13 ang pagpipilian mo. Tama? Ang hirap nun. Pero dito kasi hundreds eh. Pero sa isang pastor, halimbawa, at mamimili ka ng officers mo, hindi ba napakahirap nun? Kunyari, ang miyembro 13. 12 leader. O sige, lahat na lang kayo, di ba? Pero ganun po kasi talaga. Joke lang po, ano. Okay. Alam niyo kung paano siya namili. Number 1, it's an answer to his prayers. Yun lang yun. Kasi nag-rely po siya dun sa sagot ng Ama. Luke chapter 6 verse 12. They are not seminary graduates. They are a bunch of fishermen. May tax collector nga, di ba? And meron silang mga weaknesses. Hindi po sila perfect. Pero sila po yung sinabi ng kanyang ama. Yun ang reason bakit niya po pinili ang mga ito. Ano pa
ang reason kung bakit niya po pinili ang mga ito. Pangalawa, they are available. Paano ka pipili kung hindi ka naman sumusunod? Alam niyo po yung mga disciples na to, lagi sila sa front seat. Pag nagtuturo si Jesus Christ, di ba ang hirap-hirap talagang pumunta dun sa harapan ng nagtuturo kung thousands ang sumusunod. Ibig sabihin, nag-e-effort po sila na palagi silang sumisiksik sa harapan. Ibig sabihin, may effort sila. Nakita po ng Panginoon. They are available. Meron po silang mga trabaho, tama. But they are available. And God is looking for availability, not ability. Madalas po natin yung marinig. They are always there. They are on the front seats. They are always following the Lord Jesus Christ. They are always eager to learn. Hindi sila know it all. Hindi sila yung, ay, narinig ko na yan, Lord. Narinig ko na yan, Lord. Lagi po silang sumusunod. So they are an answer to His prayer. Pangalawa, they are available. Paano pipiliin ng Panginoon ang taong hindi available kahit gaano kagaling? Maraming mga magaling, sayang. Bakit? Hindi sila available. Lagi silang busy. Lagi silang merong nauunan mas importante kaysa sa gawain ng Panginoon. Nakakalungkot. Sayang yung talino na ibinigay ng Lord sa kanila or yung kakayahan na ibinigay ng Lord sa kanila, yung mga gifts na ibinigay ng Panginoon. Bakit? Kasi hindi nagagamit. Bakit? Nandun sa bahay. Nandun sa galaan. Di ba sayang yon? Pangatlo, they are familiar. They are familiar. Of course, the Lord knows every person. Kilala ng Diyos ang lahat ng tao, syempre. But these 12 apostles are familiar already. Bakit? Sunod nga ng sunod eh. Sila yung nandun lagi. Kaya dahil sunod na sunod, alam na lagi, o even yung surnames, yung mga names nila, alam na ng Panginoon, pinili sila. Okay? So, gusto ko lang pong magbigay ng simpleng lesson po dito, bago po ako magtapos. Una po, Jesus does not want us to serve Him alone. You cannot serve the Lord effectively alone. Paano ka magsaserve na alone? You need a church. Kailangan mo ng church. No? Remember, Jesus assembled a team to do the work of the ministry together. Let us be part of a local church where we could serve together. No? No man is an island, sabi nga, di ba? So no Christian also is an island. Nakakalungkot isipin na ang mga nandun sa church, di ba sa church we are united? Pagka sinabi na, ganitong gawin natin, ganitong gagawin natin. We all agree. Okay? Lagi po tayo sa majority wins, which is good. No? Because we have democracy sa church. Pero ang point po doon, nagkakaisa tayo. Meron lagi tayong purpose kapag meron tayong pinag-usapan. Okay? Kaya dun sa isang tao, na wala man lang participation sa loob ng church. Tama? Mga kapatid, may namatayan. Okay, tayo, willing tayo. Because we have one spirit. Mga kapatid, merong may sakit. Okay? Mga kapatid, may nag-birthday. Makisaya tayo. We are there. Di ba? Ang saya-saya nun. Di ba? So, ibig sabihin, sa malulungkot na bagay, sa malulungkot na panahon, sa masasayang panahon, nagsasama-sama tayo. Kaya mong gawin yun pag mag-isa ka. Mga kapatid, may pangangailangan po sa mission sa Pilipinas. Nakakatuwa po dahil tayo po dito, iisa yung spirit natin, alam na natin, sige, pledge ako ng ganito. Wala akong pera, but I will pledge. Bahagi ka. May pakinabang ang Diyos sa buhay mo. Pero kung mag-isa ka, can you do that alone? Kaya kapatid, kailangan mo ng church. Anong kwenta ng naririnig mo at napag-aaralan mo about the Bible if you are not a part of a church
and you are not part of a group na nagsaserve sa Panginoon. Dapat na lang sana pinili na lang ni Lord. O Peter, ikaw na lang mag-isa. But He assembled a team na magkakaibang ugali. Hindi nyo ba alam na nag-aaway-aaway ang mga to? Hindi nyo ba alam na ang mga 12 apostles nag-aaway-aaway? Mamamatay na lang si Jesus sa krus. Pinag-uusapan pa nila at pinag-aawayan kung sino ang pinakadakila sa kingdom, kung sino ang uupo sa harap, sa left and right. Hindi nyo ba alam? They are very selfish. Egoist. Hindi nyo ba alam na nagseselosan din sila? Bakit kayo si Peter, James, and John na lang laging kasama ni Jesus? Hindi nyo napansin yun? Ano kaya ang pakiramdam ng mga iba na part ng group? Nakikita nyo ba yung scenario? Si Matthew, na kinoconsider na traitor ng mga Jew because of his job doon po sa Roman government. Tinawag pa si Simon the Zealot. Alam niyo po ba ibig sabihin ni Simon the Zealot? Si Simon na makabayan. Ito po yung laging nasa EDSA. Makabayan. Ito po yung laging nagrarally. Pagsamahin mo ang dalawang yun sa isang 12. Tapos, yung mga fishermen na laging nagbabayad ng tax. Hindi ba ang sama ng tingin nila kay Matthew? Anong example dito? God put us all together in all our differences. Mga kapatid, huwag tayong ma-discourage na si kapatid nakaka-discourage, lagi na lang siya ganyan. Si kapatid lagi na lang late. Itong kapatid na to lagi na lang umuutang, hindi nagbabayad. Itong kapatid na to lagi na lang nagpapalibre. Okay? Itong kapatid na to hirap singilin. Itong kapatid na to lagi na lang ganito, ganyan. Why? Meron po tayong mga diferensya. Pero pinili po ng Diyos ang 12 apostles para ipakita sa atin na hindi po kung sino tayo, kundi sino ang Diyos na pumili sa atin. John chapter 15 verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Bakit tayo pinili? Para tayo ay mamunga. Yun ang sabi po kanina, dun sa binasa. In order po, kaya niya tayo pinili para hindi maging display sa church, kundi para mamunga kayo at para sa ganun ang bunga nyo ay manatili. Bakit? Meron bang bunga hindi nananatili? Meron! Anumang bunga na hindi po galing sa Diyos at hindi mo ginawa sa glory ng Diyos, hindi po ito nag-multiply. Pinili po tayo ng Diyos. Hindi po tayo ang pumili sa Kanya. No? Kaya nga po, Jesus does not want to serve God alone. He does not want us to serve God alone. Kailangan po natin ang church para sama-sama po tayo naglilingkod. Huwag mo nang tignan yung weaknesses ng mga katabi mo, ng mga miyembro. Tignan mo kung paano mo mag-glorify ang Diyos sa buhay mo. Kung paano ka maglilingkod sa buhay mo. Kaya nga po yung mga tao na sinasabi, na-stumble ako kay ganyan, na-stumble ako kay ganyan. Alam mo kung ba't ka na-stumble? Hindi matatag ang pagkakatayo mo. Yun ang reason ba't ka na-i-stumble. Hindi matatag ang tayo mo. Hindi ka luto. Pero kahit anong paggagawin ng mga church sa paligid mo, ang sinasabi mo sa sarili mo, I will serve the Lord no matter what, kasi siyang nagligtas sa akin. And you can remain sa church. Kaya maraming mga tao, they are church hopping. Bakit? Ayoko sa church nga kasi ganito. Sa umpisa pupunta. Ay, ang saya dito ako. Maya-maya nakita niya, may problema sa church. Lilipat na naman. Church hopping, ano, grasshopper? Yun ang mga tao. Meron niyang kasabihan, a rolling stone gathers no moss. Kapag ang bato umiikot, hindi ka magkakaroon ng moss. Siguro mas maganda as a Christian, magkaroon tayo ng isang local church. Kung saan tumanda na tayo lahat, nagkalumot na tayo lahat. Nandun pa rin tayo. Diba?
Pangalawa, kagaya ng sinabi ko kanina, God is not looking for ability, but availability. Pangatlo, God does not call the equipped. He equips the called. Pag tinawag ka na niya, bahala na siya na magbibigay sa'yo kung anong kailangan mo, kung magpapagamit ka sa Panginoon. Okay? So as we follow the Lord faithfully, He equips us. Ano? Eto, lagi kong kinukwento, pero sa totoo lang, meron akong kaibigan sa Pilipinas, halos mas matagal siyang Kristiyano sa akin. Sintunado talaga siya. Honestly. Sintunado. Pero lagi siya sa choir. Lagi nag-special number. Alam mo, isang araw naging song leader. Nakatono siya. Talagang nakatono na siya. Hanggang ngayon nakatono siya. Kaibigan ko siya. Nakita niyo po ang difference? Because she equips the call. At kung magpapagamit tayo sa Panginoon. So tayo pa manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. We thank you, Lord. Salamat po na pinili niyo kami, tinawag niyo kami, hindi dahil sa marunong kami, kung mabuti kami, perfecto kami, righteous kami, kundi dahil sa inyo pong kabutihan. Thank you for your unconditional love, Lord. At sana ganoon din po ang amin pong may pakita sa iba. Our unconditional love. And Lord, tulungan niyo po kami na maglingkod sa inyo, no matter what. Sa kalagitnaan po ng kakulangan, sa kalagitnaan po ng karamdaman, sa kalagitnaan po ng mga pagsubok, tulungan niyo po kami na manatili, na sumusunod po sa inyo. Thank you, Father. And we give you all the praise and the glory in Jesus' name. God bless you.